Magandang umaga po sa ating lahat. Pakibati po yung katabi natin na Blessed Sunday to you. Ngayong linggong ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santo Niño. Alam natin, malaking debosyon, malaking festival ito, lalong-lalo na sa ating mga Pilipino. Dahil sa atin, likha tayong lapitin sa mga bata. At ngayon, binabanggit sa ating mga pagbasa, lalong-lalo sa ating Ebanghelyo, na tayo lamang ay mapapabilang sa kaharian ng Diyos kapag magiging katulad natin yung mga bata. Gusto kong simulan ang aking humilya sa pamamagitan ng pagbabahagi sa inyo ng unang encounter ko sa Santo Niño. Sa diocese po kasi namin, hindi kami mga paladebosyon na mga tao, dahil siguro sa nature din ng mga misyonaryong nauna doon sa aming diocese. So naman, nung ako'y deacon, ako'y naitalaga bilang Director General ng isang festival doon sa amin kung saan darating yung pilgrim image ng Santo Niño de Cebu sa aming diocese. So you can just imagine, it is the first time na merong bibisita sa diocese namin at ito yung imahe ng Santo Niño. So we were very excited back then. Pero, sa aming paghahanda, dumating na nga yung imahe niya at i-welcome na namin yung image of Santo Niño sa aming diocese, particularly sa isang parokya. Ako yung, alam niyo, na-imagine niyo, ako yung tag-animate ng mga tao. Ako yung nagsasabi, sige, mag-ingay tayong lahat. Sige, sigaw natin, Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! So, ganun. Talagang, it was a very festive atmosphere. Pero alam ninyo, habang ako pala ay sumasayaw kasama ng mga tao, habang ako'y nagsasalita sa mga tao at sinasabi na sigaw natin, Viva Pit Señor, marami na pala akong missed call sa aking cellphone. And sabi ko, bakit kaya maraming tumatawag ngayon? Wala naman akong masyadong mga activities or kaya schedule outside the parish. Pero alam ninyo, tinignan ko yung cellphone ko, doon pala, tumatawag na pala yung kasama namin sa bahay, sinabi sa akin, yung nanay mo, nangingitim na. We rush her to the hospital. Nandito kami sa hospital and we are trying to revive your mother. And alam nyo, nanlabig ako. Hindi pa ako marunong masyadong mag-drive noon. Kinuha ko yung sasakyan. Sige, pumunta ako ng hospital. And after an hour or so, my mother passed away because of heart attack. And that was my first encounter of Santo Niño. And I tell you, for many years, hindi ko makuwang tignan yung imahe ng Santo Niño dahil galit na galit ako. And even in my grief, I blame Santo Niño for the death of my mother. Sabi ko dati, kung wala ka sigurong dumating sa diocese namin, nakauwi ako ng araw na iyon. Siguro nung hindi ka dumating para i-welcome namin sa diocese namin, siguro nandun ako, hindi namatay yung nanay ko. Ganun yung disposition ko. Puno ng galit, puno ng yung pighati. And alam niyo, natutunan ko pa rin, even in grief, even when we run away from the embrace and presence of God, siya pa rin yung patuloy na hahabol sa atin at magpapaalala kung gaano niya tayo kamahal. It was not an overnight thing, pero ang dami kong natutunan sa pinagdaanan ko na iyon. At gustong ibahagi sa inyo dahil tinuro sa akin ng Santo Niño yung dalawang bagay. Una, yung maging honest ka. Kasi tayo, habang tumatanda na tayo, dami na nating mga walls, ang dami na nating mga gwardiya sa sarili natin, ang dami na nating mga pang-protect sa ating mga sarili. Pero tingnan natin yung imahe ng isang bata. Kapag galit yan, sisigaw yan. Kapag gutom yan, sisigaw yan. Kapag may nararamdamang masakit yan, isisigaw niya masakit yan. Kapag happy yan, di natin pigilan. Because ang mga bata, mga malilit na bata, they are very honest. Kapag ayaw nila sa'yo, sabi na, ayaw ko sa'yo. Diba? They are very honest. And most of the time, tayong mga tumatanda na, natutunan tayong gwardiya yung sarili natin. Kapag tinanong tayo, okay ka lang ba? Okay lang ako, pero hindi naman pala. We
We learn how to lie about our struggles. We learn how to lie about our situations. Kasi nga, we are afraid to be judged. We are afraid to be laughed at by mga tao na nasa paligid natin. Pero ngayon, habang pinagdiriwang natin kapistahan ng Santo Niño, binabalikan natin kung paano nga ba maging bata. Sinasabi naman natin Ebanghelyo, kapag tayo naging isang bata, tayo ay mawe-welcome, tayo ay kabilang sa pinagharian ng Diyos. So, ang unang tinuro sa akin ng Santo Niño, dapat maging totoo ka, honest ka. Kapag galit ka. Sabihin mo sa Panginoon, when you are angry, tell everything that you feel sa Panginoon. At makikinig lang siya. Hindi kailangan magpanggap. Hindi kailangan presenta yung sarili natin na kaaya-aya. Because in my experience, even if you are full of anger, the Lord will continue to embrace you. The Lord will continue to run after you at hindi ka niya pababayaan. Because when we acknowledge our feelings, when we acknowledge kung nasaan tayo ngayon, yung pinagdaraanan natin, doon darating yung tulong. Alam ninyo, dati sabi ko sa sarili ko, I know how to handle this grief. Kaya ko itong kalungkutan na to, kaya ko itong pinagdaraanan na to, pero hindi. When you learn how to say, hindi ko pala kaya, when you learn how to vulnerable just like a child na sabihin na, helpless ako, hopeless ako, doon darating yung tulong. And the same is true sa ating lahat. Di rin kasi natin minsan kayang aminin kasi natatakot tayo. Pero sa pag-amin, doon darating yung tulong. And I never thought that there were many people pala na naghihintay na sabihan mo lang na kailangan ko ng tulong mo. Hindi ko na kaya. At sila yung gagamitin ng Panginoon para iparamdam sa iyo na nariyan siya lagi para sa iyo. And that's where our second point comes in. Kung ikaw ay honest sa pakiramdam mo, sa pinagdaraanan mo, ito yung tinuturo ng pangalawang punto ng imahe ng Santo Niño at ng mga bata. May mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Bali-baliktarin man natin ang mundo, may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. That's why, tingnan mo yung bata, very vulnerable. Tingnan mo yung bata, nakarilay lang niya sa paggabay ng mga magulang. Tingnan mo yung mga bata, they are very powerless. At ito yung sinasabi ng ating mga pagbasa ngayon at ng ating kapistahan ngayon. Na sana, kahit gaano ka man kayaman, kagaling, katalino, katanyag, name it all, may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. At ito yung binabalikan ko, why I was angry at God back then. Bakit ako nagalit? Kasi hindi ko na-control yung buhay ko, hindi ko na-control yung gustong mangyari sa buhay ko, hindi ko na-control ang Diyos. But should be the other way around. Dapat tayo nagpapaubaya na kontrolin tayo ng Panginoon, gabayan ng Kanyang mga kamay. At doon pala nanggaling yung galit ko, yung inis ko, yung puot ko. Dahil ito yung gusto ko pero hindi binigay ng Diyos. Ito yung gusto kong mangyari, pero iba yung nangyari. Ito yung fantasy ko, ito yung gusto ko dapat na imagine ko na magandang buhay para sa akin, pero hindi nangyari. Pero ang assurance ng Panginoon, when you follow His will, masasaktan ka, iiyak ka, marami kang pagdaraanan, pero He will always fight for you. And I've learned that the hard way for so many years. At ito yung tinuturo, kapag babalikan natin, kapag tinitingnan natin yung imahe ng Santo Niño, yun yung sinasabi ng ating Ebanghelyo na naway maging bata kayo, batang honest, batang sasabihin na hindi na niya kaya kung hindi na niya kaya,
batang sasabihin sa Panginoon na, Lord, ikaw na po yung bahala, ito na yung kaya kong gawin, ito na yung kaya kong kontrolin, the rest, ipapaubaya ko sa iyo. And when we have that kind of disposition, sinasabi natin Ebanghelyo, nasa inyo at dakila kayo sa kaharian ng Diyos. So tayo, whenever we forget how to become like a child, look at these children. Tingnan yung mga anak ninyo, kayo magagalit, huwag iinit ang ulo, kasi nga vulnerable sila mahina, walang masyadong kakayahan, at umaasa at nagpapaubaya lamang sa atin. So the last time I went back to the parish para magmisa ulit, tinanong ako nung isa sa mga teachers, sabi niya, Father, kapag nakikita mo pa rin ba yung Santo Niño, nasasaktan ka pa rin? Sabi ko, oo. Pero, ang mas matingkad na ay yung assurance ng Diyos. That reminded me of the day, pero I know that Santo Niño did not cause the death of my mother. But actually, He is the reason kung bakit may buhay na walang hanggan. Sana, mga kapatid, habang sinisigaw natin yung Pit Señor, habang naririnig natin ang Viva Pit Señor, hindi ibig sabihin nun na, Lord, nandito ako magsasaya lang kapag masaya ako. Hindi ako nandito para samahan ka lang kapag masaya ako. Pero ang ibig pala sabihin ng Viva Pit Señor, base sa aking karanasan, Lord, ako'y mahina, ako'y nagpapakatotoo, at umaasa lamang ako sa kakayahan at paggabay mo. Amen. Magsitayo